Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. This is very kind of you, ani Rohan, pagkupo sa passenger seat ng Mini Cooper ni April. Nag-focus na lang sa pagmamaneho si April kaysa tignan ito na matalim. Hindi dala nakabaitan kaya pinagmaneho niya ito papunta sa bayan. Inutusan siya nito na ipagmaneho ito dahil kung hindi raw niya gagawin iyon ay malilate ito sa appointment nito kay Attorney Nico Brual. Ang abogado ng ama nito, binigyan pa siya nito ng off para lang maipagmaneho niya ito. Nagtaksi lang ito mula airport hanggang sa mansyon sa halip na umarkila ng kotse magagamit nito habang nasa bansa ito. Don't push your luck, mataray na sagot niya dito. Iyon bang ginagawa ko? Pagmamaang-maangan nito. Alam mong iyon ang ginagawa mo. Ang tanging konsolasyon lang niya ay ang kaalamang hindi ito komportable sa pwesto nito. Her car was obviously too small for a broadly muscled man of over 6 feet in height. Pero dahil din mismo sa masikip na space sa loob ng sasakyan, kaya magkadikit ang mga balikat nila. It was a little disturbing, to say the least, na hindi na ito kumibo ay sinulyapan niya ito. Nakapaling ito sa bintana at nagmamasid sa paligid. Nakalimutan ko na kung gaano kaganda dito. Mahinang sabi nito maya-maya. Sigurado akong ibang-ibang New York dito. Oo, ipinagpatuloy nito ang pagmamasid sa paligid at hindi na rin siya kumibo. Na makarating sila sa bayan ay sakalang ulit ito nagsalita. Hindi ako magtatagal, sabi nito pagkababa ng kotse. Take your time, may bibilhin pa naman ako. Aniya. Fine, magkita na lang tayo sa tapat ng clock tower mamayang tanghali. Dito na tayo mag-lunch. Lunch? Agad na tumutol ang isip niya sa ideya makakasama niya ito mag-lunch doon. Tiyak na madidistract at maaakit na naman siya dito. Oo, lunch. Nandito na rin lang tayo. Dito na tayo mag-lunch. Kung siya lang ang masusunod, ay ayaw na sana niya magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Pero sa ngayon, ay imposible iyon dahil boss niya ito at magkasama pa sila sa iisang bahay. Okay, lunch in an hour, napipilitang sabi niya. Or so, anito, whatever, malapit na maubusan na pasensya sabi niya. Kinalikuran na niya ito at naglakad siya papunta sa kabilang panig ng plaza. Paano ba niya ito matatakasan kahit sandali lang? Just make sure he stays put. Sigaw ni Rohan sa kausap ito sa telepono habang palakad-lakad siya sa tapat ng clock tower. Naiinip na siya sa paghihintay kay April. That's easier said than done, Rohan. Just do it. Angin niya sa kausap. Bumaling siya sa kabilang direksyon. Sinalubong niya ang namumutla at nanalaki mga mata ni April. Later, Archie, paalam niya sa kausap. Saka tinapos ang tawag. Ibinulsa niya ang cellphone at hinarap si April. Did your meeting go well? Tila nag-aalangan na tanong nito sa kanya. He gave her a hard smile. Ako nga tagapagmana ni Megs. Kung iyon ang gusto mong malaman. Namula ito, hindi naman iyon ang tatanong ko. Talaga? Oo nga, nakakunot ang noong sagot nito. It's really none of my business, is it? No, it isn't. Sa totoo lang, nasurpresa siya na sa kanya iniwan ni Megs ang lahat ng ari-arian nito sa kabila na hindi nila pagkakaunawaan sa nakalipas sa 15 taon. Pero natitiyak niya may iba pa itong ikinonsidera bukod sa kanya at malamang na nawalan lang ito ng papipilian. Pero sigurado akong may opinyon ka tungkol doon. Hindi kumibo si April at nanatili lang na nakatingin sa kanya. I'm sure you have one of those perfect families. Perfect mother, perfect father, perfect everything. Pagpapatuloy niya. Alam niya hindi tamang dito niya ibunto ng frustration niya, ngunit hindi niya maawat ang sarili. Hindi pa rin ito kumibo. Come on, April. I believe you. Putol nito sa sinasabi niya. Her with sudden anger eyes flashed. Natulala na naman siya sa mukha nito dahil doon. Naiirita siya sa sarili dahil nagagandahan pa rin siya dito kahit galit na ito. Hindi niya maialis ang tingin sa nangingislap na mga mata nito tuwing nagagalit ito. Wow, ano ba nangyayari sa kanya?
April wasn't his type at all. Ang gusto niya babaeng matangkad, malambot at babaeng babae. Iyong alam kung hanggang saan lang relasyong may bibigay niya. Wala siya interes sa maliit at piko na history teacher. Sigurado siyang ang gusto ay isang tahanan na puno ng mga bata. Pero kahit hindi niya ito type, hindi naman niya mapigil na mag-flirt dito. Gustong gusto niya nakakita kung gaano ito naiilang at kaganda. Kapag ginagawa niya iyon, he deliberately took a step closer, crowding her. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Wala akong balak makipagkaibigan sa lalaking bastos makipag-usap sa iba, katulad ng ginawa mo kanina. Matigas ang boses sa saad nito. Kung ganoon, ay narinig pala nito ang pakikipag-usap niya kay Archie. Mukhang may nabuo na itong konklusyon sa tulong ng overactive imagination nito na epekto ng pagbabasa nito ng vampire books. Mababakas ang disappointment sa mukha nito. Pero pinili niyang huwag na lang sabihin dito ang utos niya kay Archie na tiyak ay hindi aalis si Rod. After all, Rod didn't know what was good for him. Minsan, kailangan ko rin maging agresibo para mapasunod ang mga taong matitigas ang ulo. Nang tignan ulit siya nito, ay parang natatakot na ito sa kanya. Natitiyak niyang iniisip nito na papanganib siya. Huwag kang mag-alala, April, mahinang sabi niya dito. The only time I enjoy hearing a woman scream is in bed. Napatingin siya nang namula ito. May idea na siya kung anong tumatakbo sa isip nito ng mga sandaling iyon. April turned away. Ang mabuti pa, ay bumalik na lang tayo sa mansyon. Natatakot ka ba? Sa'yo? Tinignan siya ng masama. I hardly think so. Mag-lunch lang tayo, hindi magde-date. Paglilinaw pa niya. Sinamangutan siya nito. Nawala na ako ng gana. Siguro, dahil sa aggressive talk na iyon. You're nothing but a bully. Bulalas nito na kinailing na lang niya. It hasn't affected my appetite. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Saka siya naglakad papunta sa pinakamalapit na restaurant. So anong pag-uusapan natin? Walang ganang tanong ni April kay Rohan na makaupo na sila sa loob na napili nitong restaurant. Nakasandal ito sa bench seat, tila komportableng-komportable at aware sa mga babae na katitig na rito mula pa nang umorder ito. Kabilang siya sa mga babaeng iyon. Wala siyang natatandaan na yung ganoon siya ka-physically aware sa mga lalaki noon. Ngayon lang, aware na aware siya kay Rohan na para bang ito lang ang nakikita niya. Sa kabila ng iritasyon dito, ay may pinupukaw rin itong reaksyon sa katawan niya. Her breasts were swollen, the nipples slightly tingly, and there was a telling dampness between her thighs that shocked her. Hindi niya dapat nararamdaman ng ganoon dito. Rohan was a little more than a thug. Ang panahong inilagi nito sa army at ang mga natutuhan rito noon ay nadulot dito ng mga mapanganib na katangian. Bilang babae na mas pinahahalagahan ng talino kaysa sa muscles, bakit naakit siya kay Rohan? Ang pagkaakit niya rito ay umabot na sa punto na imagine niya na sisiyahang pinupunit niya ang lahat ng suot nito para mahaplos niya ang buong katawan nito. In fact, just thinking about doing those things increased the temperature of her body to an almost unbearable degree. Tila walang pakialam na nagkibit-balikat lang si Rohan. Sino ang nagsabing kailangan natin mag-usap? I came here for food, not conversation. Masungit at sagot nito. Nakasimangot at sumandala lang siya sa upuan niya nang ihain ng waitress ang mga pagkain sa mesa nila. Magandang waitress. Hindi nito inaalis ang tingin kay Rohan habang inaayos ito sa mesa ang mga kubyertos. Thanks. Rohan gave the waitress a lazy grin. Tinignan niya ito na masama nang ngumiti pa ito ng maluwang pagkakita sa tila ng matandang reaksyon ng waitress. Really? This man ought to come with a danger. Label attached. What? Masungat na tanong nito sa kanya nang umalis ng waitress. Napailing siya. Naawa lang ako sa mga kabaro ko dahil nagbumuka silang tanga dahil lang sa isang sexy smile. Kumislap ang mga mata nito. You think I have a sexy smile? Wala akong sinabing ganun. Meron. Lihim siya napaungol dahil tama ito. Kahit hindi direktang sinabi nga niya iyon at narinig dito iyon. Damn that man. Kinalma niyang sarili at kaswal na hinarap ang chicken salad na lalong nawala ng appeal sa kanya dahil sa pagkapahiya. Nagpapractice ka siguro sa harap ng salamin para i-perfect iyon. Aniya, hoping to puncture his enormous ego. Pero tinawanan lang siya nito. Hindi ko nga malalaman na saksingiti ko kung hindi mo pa sinabi. Kumain na nga lang tayo. Naiinis sa sabi niya. Kaya mo bang kumain na lang?
Nanunod yung tanong nito. Ngumisi pa ito. Mukhang ikinaaliw nito ang discomfort niya. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Hindi kita type, Mr. Adelantar. Pagsisinungaling niya. Now, there's a challenge if I ever heard one. Namilog ang mga mata niya. Hindi kita china-challenge. Tinignan siya nito na mataman. So what's your usual type? Tanong nito. Sinimula nitong kinain ang order nitong steak. Nag-iwas siya ng tingin. Akala ko ba, ayaw mo makipag-usap? I've changed my mind. Ako rin, ayaw ko na makipag-usap. Sige na, sagutin mo na ang tanong ko. Pangungulit pa nito. Ayaw niya itong sagutin. Nagsisisi siya na nagkokomento pa siya kanina. Kung nanahimik na lang sana siya, ay hindi mapupunta ron ang usapan nila. Lalo na at talagang ibang epekto sa kanya ng ngiti nito. Pero para matigil na ito, sumagot na lang siya. Para sabihin ko sa'yo, mas gusto ko na matalino kaysa sa gwapo. Itigilan ito na mukha na insulto. Sa tingin mo wala akong utak? Hindi yun ang ibig kong... Parang gano'n na rin yun. Putol nito sa sinasabi niya. Ano bang katangian ng matalinong lalaki para sa'yo? Hindi ko gustong insultuhin ka. Mahinang sabi niya. Sinabi lang naman niyan totoo. Oh, I think you did. Malambig na sagot nito. There's a first class and degree in computer science and a doctorate in computer analysis pass as intelligent in your book. Napalunok siya dahil sa mga sinabi nito. Ang akala ko, nasa army ka lang for the past 15 years. Where if you're so inclined, they teach you how to use your brain as well as how to shoot guns. Matigas sa tugon nito. Hindi niya ito masisisi kung galit ito dahil nainsulto niya ito. Lalo pa, at sa mga na-achieve nito ay masasabing ka-level niya ito at dapat din tawaging doktor tulad niya. Nahihiya na pangiwi siya. I'm sorry if I sounded rude, but let's just leave it at apology. April? Mawawala na ako ng gana kung mang-iinsulto ka na naman. Siya naman ay tuloy na nawala ng gana. At hindi lang iyon dahil sa naging palitan nila ng salita ni Rohan dahil sa bumabangong fascination niya habang pinapanood itong kumain. He ate his meal with silent efficiency as if he needed the fuel it would provide rather than obtaining any real enjoyment for the food itself. Ngayon lang siya nakakilala ng isang tulad nito, an enigma. He looked rough, tough, and quite frankly, dangerous. Ang degree at doctorate nito ay nagpapatunay na matalino rin ito. I'm really sorry if I sounded less than a polite just now, Mr. Adelantar. Sinserong paghingi niya ng paumanhin dito. So, he was back to being Mr. Adelantar. Kalimutan mo na lang yun, aniruhan kay April. Dumaan ang ilang sandaling katahimikan bago lang silita ulit ang huli. So, what is it you do exactly? With your degree in computer science and your doctorate in computer analysis? Analyze, matipid na tugon niya. I'm trying to make polite conversation, Mr. Adelantar. Bakit? Seryosong tanong niya dito. Because that's what people do. Namumula mga pisngin tugon nito. Siguro dahil sa inis, ay lalo itong gumanda sa paningin niya. Kung tatawagin mo akong Rohan imbes na Mr. Adelantar, baka sagutin ko ng maayos ang tanong mo. Rohan na lang, tila biglang nailang na sinabi nito. Fair enough. Tumango siya sa kasumanda sa bench seat. Napansin niya hindi pa gaano nabawasan ang pagkain nito. Isinatinig niya ang obserbasyon. Sinabi ko na sa'yo kanina, hindi ako nagugutom. Itinulak nito ang pinggan sa harap nito, saka tumingin sa mga kamay niya. Okay na ba mga kamay mo? Are you offering to kiss it better? Pagbibiro niya dito. Paggaling ng sugat niya sa kamay. Kung makikita lang siguro nito ang marami pang peklat sa katawan niya, ay mapapasigaw ito. Hindi mo ako nanay para gawin yun. Tila malapit na naman itong mainis. Nauli siya makita ang iba't ibang reaksyon nito. Sa tiningin niya ay bihira magpakita ng inis at galit ang katulad dito na mukhang kontroladong sarili. Tama ka, malayong malayo si April sa kanyang ina. Kamukha mo ba siya? Maya-maya'y tanong nito. Alam niya ang kanyang inang tinutukoy nito. His mouth tightened. Sa kulay? Oo, pero hindi ko nakuha ang ugali niya or her belief in ultimate good to be found in others. My father was a prime example of that particular myth. Kumunot ang noon nito. Mukhang mabait naman ang papa mo. Masarap siyang kausap at mabait naman siyang employer. Umismid siya. Next, you'll be telling me he spoke lovingly of his wife and son? Bulalas niya. Kahit ang totoo, mahirap isipin may asawa at anak siya dahil walang kahit isang family picture sa bahay. Natigilan ito. Tila napaisip. Ipinaalis niya ang mga picture sa bahay nang mamatay si mama.
Nagtagis ang mga bagang niya. Baka nasasaktan lang siya na makakita na magpapaalala sa mama mo sa kanya kaya ginawa niya iyon. I'm sure, sarcastic kung sabi niya. Kahit naman ako, ayaw ko makita ng visual reminder ng taong pinatay ko. Galit na sabi niya. Mga ka-felisidad, mukhang magiging konstang pang-asar si Rohan kay April. Kaya lang, pagdating sa ama ni Rohan, nasisira ang mood ng lalaki. Kaya naman, abangan!